that reported information comes from the fisher folk who have been interviewed during the mission. So, ang informasyon ay galing sa ating mga mangingisda at sa ngayon pinag-uusapan na kung kinakailangang verifikahin ito. So, biverifikahin natin ito. Paglabag sa international agreements, kasama na ang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sakaling totoo ang paggamit umano ng cyanide ng Chinese at Vietnamese fishermen sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, anumang illegal, unreported at unregulated fishing sa lugar ay makaaapekto hindi lamang sa marine ecosystem ng Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ngayon, patuloy ang verifikasyon ng BFAR dito at inaalam rin ng kawanihan kung gaano kalaki ang epekto nito sa fishing industry ng bansa. It's very premature to say that kasi ano pa lang naman initial videos yung nakuha doon sa instruction. Yung nakuha ng mga kasamahan nating reporters at yung chief mate doon sa barko. So, but what we are saying here, kung talagang ang totoong may action, it really affects, it has a negative effect on the marine ecosystem. Labis ding ikinabahala ng National Security Council ang napaulat na illegal fishing sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kaya inatasan nila ang BFAR na madaliin ang validation. Oras na makumpleto ang mga dokumento at ebidensya dito, dapat itong isumite sa National Task Force for the West Philippine Sea para maimbestigahan ng mas malalim. At sakaling mapatunayang nagkaroon talaga ng cyanide fishing, ay saka sila gagawa ng kaukulang hakbang. Kailangan natin i-connect We have to have the solid evidence to prove para pag nagsampat na tayong kaso, di naman tayo may hirapan to prove to the court. Kasi alam mo naman, when we go to court, we will have to have solid evidence to back your claim. Samantala, patuloy na magbibigay ng suporta ang BFAR sa ating mga kababayang mangingisda sa Bajo de Masinloc, lalo na at lumalakas ang kanilang loob kapag may presensya ng pamahalaan sa lugar. Itong Huwebes nagtungo sa Bajo de Masinloc ang BRP Datu Tablot ng BFAR bilang bahagi ng rotational deployment na isinasagawa ng ahensya at PCG sa lugar para suportahan ng ating mga kababayang mangingisda roon. Namahagi ng bigas, groceries at nasa 21,000 litro ng krudo ang BFAR sa 19 na bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.